Yung balita ng pagsagot ni yung trust rating ni VP Sara. Gusto kong ibalita to, bakit? Kasi si Arnold Clavio nagbabalita. Si Arnold Clavio na champion ng human rights at ng women's welfare na di umano noong nabuntis daw nito si Sara Balabagan eh. Kung makapagsalita ito, ipadisbar si ganito, ano yun yung ganyan. Yung statement doon sa yung statement ni Bong Suntay, galit na galit ito. Pero putsang ina niyan, merong ginawang kahayupan to sa isang babae. Vulnerable na babae, in-interview po siya, binuntis. Kapal ng muka. Di umano, minor de edad pa daw yun nung panahon na nangyari yan. Anong klaseng tao to? Putsang ina, peke na nga lahat. Peke yung buhok. Pati pagiging mabait mo, peke, ano ka pala, cradle snatcher ka pala eh. Di umano Yun yung sinasabi ni Topacio. Magrarally daw siya dyan sa GMA para itakel, ibalita yung ginawang kahayupan nito. Ngayon gusto ko tong ibalita kasi siya nagbabalita. Tingnan yung mukha niya habang binabalita niya itong trust rating ni Inday. Pero tingnan nyo kung paano niya tinitwist. Tingnan nyo kung paano niya tinitwist. Tumaas ang performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos ayon sa pinakabagong ulat ng Bayan na survey ng Pulse Asia. Bagyan naman bumaba ang kay Vice President Sara. Diba? Mataas yung kay Inday Sara, pero ang pagkakabalita niya, tumaas yung kay Pangulong Marcos, bumaba yung kay Inday Sara. Ay nako, regardless, tumaas, bumaba, putangin na niyan. Si Bongbong mababa pa rin kaysa kay Inday Sara. At yun ang ikinalulungkot ng pagmumukha niya. Lungkot na lungkot yung mukha ni mukha manika Kawawa naman. Duterte. At batay sa survey na ginawa nitong February 27 hanggang March 2, 36% ang nagsabing binaba ni Inday Sara, -1 or isa lang? Ang itinaas ni Bongbong, 2 lang? Tapos yan ang i-highlight mo sa balita mo? Pwede bang ibalita mo na mataas pa rin ang trust rating ni Inday Sara bagamat bumaba ito ng 1 punto, pero mas mataas pa rin di hamak sa presidente natin na nakalubog pa rin. 9 feet below the ground pa din na nakalubog yung pero tumaas na, umahon na ng dalawang hakbang yung survey ng presidente. Pwede naman gano'n ibalita, pero hindi. Ang start pa lang ng balita, bahagyang tumaas ang kay Pangulong Marcos at bumaba yung kay Inday Sara. But if you're gonna look at the whole net approval and trust rating, ganun pa rin. Gumalaw lang ng bahagya, mataas pa rin. Yung kay Bongbong, umangat ng konti pero nakalubog pa rin. Ang mainstream media to. Sabi ko nga sa inyo huwag kayong mag-alala. Yung mainstream media propagandista, kami ang katapat niyan. Kami na ang bahalang bumanat sa mga ito. Huwag kayong mag-alala. nasisiyahan sila sa pagganap ng Pangulo sa kanyang tungkulin. Bagay ang mas mataas kaysa sa nasisiyahan sila sa pagganap ng Pangulo sa kanyang tungkulin. Loyalista ang po, tragis. 34% na nakuha niya noong Disyembre. 55% naman nagsabing nasisiyahan sila sa performance ni Vice President Sara Duterte, isang percentage point na mas mababa kaysa sa approval rating ng Vice nitong Disyembre. 35% naman ang nagsabi nagtitiwala sila sa Pangulo, mas mataas kaysa sa 32% noong Disyembre. Nanatili naman sa 54% ang trust rating ni Vice President Duterte ngayong Marso. Walang nagpakomisyon sa naturang survey na sinagutan ng 1,200 Pilipino sa pamagitan ng face-to-face interviews. May margin of error ito na plus-minus 2.8%. Ilan sa mga malalaking pangyayari sa bansa bago at habang ginagawa ang survey ang pagbasura ng House Justice Committee sa 2 impeachment complaints laban sa Pangulo. Ongoing naman sa komite ang impeachment proceedings laban sa Vice. Inanunsyo rin noon ng Vice na balak niyang tumakbong Pangulo sa 2028, pati ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Igan, mauna ka sa mga... Mauna ka. Diba? Lungkot na lungkot. Yung mamang mukhang puppet. Yung kahapon na ibinalita natin ito na yung diniscuss natin kahapon, ano ba yung laman noong sagot ni VP Sara sa Committee on Justice diyan sa Kamara. Ito yung balita na yan. Pasok. Ni Vice President Sara Duterte ang mga impeachment complaint laban sa kanya. Giyit ng kanyang kampo, nilabag ang due process. Bagay na pinabulaanan ng isang miyembro ng House Committee on Justice. Saksi si Jonathan Andal.
Sa araw mismo ng deadline, isinumente sa House Committee on Justice ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya ayon sa kanyang abogado. Sa tugon ng bise, iginit niyang dapat ibasura ang reklamo. Ni-recycle lang anila ang mga akusasyon sa impeachment complaint noong 19th Congress. Nilabag anila ang due process at double standard ang ipinatupad sa impeachment complaints laban sa... Yan yung pinaliwanag ko sa inyo kahapon ha. Kanina, labag sa standards, double standards ang kanilang pagtrato. Yung kay Pangulong kay Pangulong Marcos, na-dismiss, yung sa kanya, nag-push through. Samantalang wala rin namang ebidensya at wala namang kakwenta-kwenta yung mga grounds for impeachment niya. Ano pa? bise at laban kay Pangulong Bongbong Marcos. We raised due process issues because of what we feel sa aming pananaw ay hindi naging uniform yung standards ng pagdetermine ng sufficiency in form and substance doon sa naging impeachment complaints laban sa ating Pangulo at impeachment complaints laban sa ating kalawang Pangulo. Gate ng kampo ng bise na prejudge o nahusgahan na rin anila ang mga ebidensya laban sa bise. Itinuring din umano na gospel truth ang mga pahayag ng nagpakilalang dating security aide ng bise na si Ramil Madriaga na nagsabing naghatid siya ng milyon-milyong pisong pera para sa ilang individual. Wala raw ni isang ebidensyang inilabas si Madriaga para patunayan ang kanyang mga alegasyon. Sabi ni Attorney Michael Powa ng defense team ng Vice Presidente, ang kanilang isinumite ay answer ad cotellam. Salitang Latin ang ibig sabihin ay as a precaution. Gate niya kasi wala silang dapat sagutin sa reklamo dahil wala umanong nakalagay na ultimate facts o yung mga elemento na sumusuporta sa alegasyon. Ilan sa mga alegasyon sa impeachment ay umano'y maling paggamit ng Vice sa kanyang confidential funds, umano'y di mapaliwanag na yaman at pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Sa tugon ng Vice, iginit ding hindi nasunod ang safeguards na inilatag ng Supreme Court para sa due process. Hindi rin daw pwedeng suspetsya o spekulasyon ng basihan ng reklamo. Ang mga aligasyon daw kaugnay sa confidential funds, hindi nakabatay sa established facts o pinal na findings ng korte. Wala raw nakalagay sa mga reklamo na magpapatunay na nagkamal ng ill-gotten wealth ang bise. Kaugnay naman sa aligasyong nagbanta umanong ipapatay ng bise ang Pangulo, First Lady at dating Speaker. Wala raw patunay na may ganun ngang kontrata at umasa lang daw ang mga complainant sa mga anilay exaggerated conclusions. Yes, walang mga di ba pinaliwanag ko sa inyo? Sabi ko sa inyo, galing-galing natin. Bago pa yung ibalita ng GMA, ipinaliwanag ko na sa inyo isa-isa. Walang mga ebidensya, puro hearsay, puros mga sound bites, clips. Katulad din ng ginagawa nila kay Pangulong Duterte, walang ebidensya, puros mga video-video lang. Ganyan lang. Kaugnay naman ang aligasyong di niya naideklara lahat ng kanyang yaman sa kanyang mga salin, nakabatay raw ang mga aligasyon sa mga disclosure na ginawa bago siya naihalal bilang bise. Sinisikap naming makuha ang reaksyon ng House Committee on Justice. Sa isang pahayag, iginit ni Committee Member Terry Ridon na binigyan ng due process ang bise. Binigyan nga siya ng pagkakataong tumugon pero hindi naman daw sinagot ng bise ang mga aligasyon. Nakalatag din niya ang ultimate facts na may kinalaman sa maling paggamit ng confidential funds, pagbabanta, di may paliwanag na yaman at paglabag sa requirements ng SALN. Kanina tinanong si Duterte tungkol sa pagpasabina sa House Committee on Justice sa financial records niya at ng kanyang asawa. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga iilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Wala po nga pag-abuso, wala po nga law Walang pag-abuso. Mukha mo pa lang, pang-abuso na yan eh. Yung araw-araw lang na nagpapa-interview ka, pang-abuso na yan sa sa media mileage eh. Tanga na lang maniniwala, walang pang-abuso dyan. Dinismiss yung kay Bongbong, yung sa kanya umandar. Ang dami-daming pinag-uusapang pera nung kay Bongbong, daming ebidensya. Meron pang 18 Marines na willing mag-testify at willing magpa-imbestiga dahil mali-mali ang pera yung nakulimbat ng mga hayop na yan. Tapos walang nilabag na due process. ending dito. Kundi ito po ay pagpapatupad ng mandato ng proseso po ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ngayon pong ipaliwanag ng pangalawang Pangulo, ito pong tinatawag nating 50 million wealth gap sa kanya po pag-aari, and Antayin mo lang, baka ikaw marami ka na rin pag-aari na hindi natin alam kung saan nanggaling. Ingat ka. Sabi nila, what goes around comes around. Kung ano yung ibinato mo, kapag nagturo ka, merong 3 daliri na nakaturo pabalik sa'yo. Humanda ka, Terry Ridon, baka pagdating ng panahon, ikaw naman ang humihingi ng tulong sa social media
para ipagtanggol ka. Ingat ka ha. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa